Yung last time na nagluto ako ng lumpiang gulay dito sa air fryer, hindi ko nga nagustuhan dahil nga parang natuyot yung mga gulay na nasa loob ng lumpia. Kaya ngayon, itong manok na nga lang yung niluto ko. Nung mga nakaraan nakapagluto naman na ako nito, kaya lang iba nga yung pagkakatimpla. Parang binabad ko nga lang yun sa kalamansi na may asin, paminta, pagkatapos nilagay ko na nga dito sa air fryer. Nagustuhan yun ng mga bata, pero ngayon iba naman niya yung pagkakatimpla na ginawa ko. At sobrang nagustuhan niya ng mga anak ko, pati na nga rin ng asawa ko. Kaya panigurado nga mapapadalas yung pagluluto ko ng ganito. Bago pala ako mag-umpisa magluto ng ulam namin ito, at tinanggal ko na nga muna yung bahaw dito sa rice cooker. So marami pa naman yung natirang bahaw namin kagabi, kaya lang hindi na kakasya to para sa pananghalian namin. Kaya tinanggal ko na nga muna at magsasayang ako ng mga ilang takal lang. Wala na kasi pasok yung mga estudyante ko, kaya hindi na nga ako nagising ng maaga at hindi na ako nagsaing. Yung bandang tanghali naman na kung kailan ako magluluto ng ulam, tsaka nga lang din ako magsasaing. Kung kami lang ng mga bata, hindi na nga ako magsasaing pa dahil itong bahaw namin medyo marami-rami na nga ikakasya na sa aming apat. Kaya lang andito nga yung asawa ko, pagkatapos masarap nga din itong lulutuin kong ulam, kaya panigurado nga hindi na magkakasya sa amin yung bahaw. 2 pirasong hita ng manok lang itong binili ko. Medyo malalaki naman to, kaya ayos na nga yung 2 piraso. Naglagay lang ako dyan ng kalamansi, pagkatapos naglagay ako ng bawang, ng toyo, ng ketchup, pati na nga rin itong pamintang powder. Sunod naman na nilagay ko ay itong seasoning powder. Hindi na ako naglagay pa ng asin dahil medyo marami na nga rin yung nailagay kong toyo. Sa maliit na Tupperware pala yan nakalagay at mahirapan niya ako maghalo-halo niyan. Hindi nga mahalo ng maayos yung mga pampalasa, kaya nilipat ko nga dito sa medyo malaki-laking lalagyan. Nung nakaraan na nagluto ako sa air fryer, hindi naman ganito yung pagkakatimpla ko. Parang nilagyan ko nga lang yun ng kalamansi, ng paminta, pagkatapos asin, at yun ang asinalang ko na. Nagustuhan niya yun ng mga bata, kaya 2 beses nga ako nagluto ng ganong timpla din. Pagkatapos ngayon, iniba ko naman niya yung timpla ko. Susubukan ko nga lang muna kung magugustuhan niya ng mga anak ko yung gantong pagkakatimpla ko sa manok. At pagka nagustuhan naman nila, pwede ko nga ipabaon sa kanila yung gantong luto ko. At pabalik-balik na lang kasi yung pinapabaon ko sa kanila. Minsan pritong itlog o di kaya yung mga frozen. Dapat sana lalagyan ko pa nga yan ng tanglad. Kaya lang nakalimutan ko na nga na naman bumili. Katapos ko yan matimplahan, binabad ko lang ng mga ilang minuto pa para manuot yung mga pampalasang nilagay ko. Pagkatapos inilagay ko na nga dito sa air fryer. Sauce na pinagbabarang, binuhos ko na nga rin dyan sa manok parang hindi madry pagka naluto. Diretso na nga lang din pala yung pagkakalagay ko ng manok dyan sa air fryer. Hindi na ako naglagay pa ng parchment paper dahil nga nung nakaraan nung naglagay ako, parang nasunog na nga yung parchment paper pagkatapos yung sinalang kong manok hilaw pa. Napakabilis lang masunog nung parchment paper na nilagay ko, kaya ngayon hindi na nga ako naglagay pa. Pinit ko lang yung air fryer sa 200 degrees at 15 minutes. Pagkatapos makalipas naman ang 15 minutes ito at binaliktad ko na nga rin. Okay naman na yung kulay ng ibabaw at parang luto naman na siya, kaya tinikman ko. Yung ilalim naman niya ay parang maputla pa nga, kaya binaliktad ko nga muna at isasalang ko ulit ng 15 minutes. Parang luto naman na yung hitsura ng ibabaw, kaya bago ko nga baliktarin, tinikman ko na nga muna. At nagsisinga ako bakit 2 piraso nga lang itong binili ko. Sakto nga lang din yung pagkakatimpla ko at tamang-tama nga lang din yung mga pampalasang nilagay ko. Hindi siya umalat, sakto nga lang din yung pagkakatimpla dahil nga siguro hindi na ako naglagay ng asin. Sa susunod na magluluto ako nito, dadamihan ko na dahil itong 2 piraso nga ikulang pa sa mga bata. Dito, nakaluto na ako ng ulam namin para sa pananghalian. Kain po tayo. Thank you Lord sa food. At hanggang dito na nga lang po muna. Maraming salamat sa panunood. God bless everyone. Bye!